Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-28 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ilang Sulat. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Ang mga kaganapan sa kapistahan ng San Diego ay naiulat sa pahayagan sa Maynila. Kasama sa balita ang marangyang pagdiriwang, mga kilalang tao sa bayan, ang mga naganap na palatuntunan, at ang mga musiko na nagtanghal. Nabalita rin ang mga pari at ang komedyang naganap sa bayan, pati na ang mga mahuhusay nitong mga artista. Ang mga Kastila lamang ang nasiyan sa komedya dahil ito ay idinaos sa wikang Kastila, habang ang mga Pilipino naman ay natuwa sa komedyang Tagalog. Hindi dumalo si Ibarra sa mga palabas na ito. Kinabukasan, nagkaroon ng prosesyon para sa mga santo at santa na sinundan ng misa na pinamunuan ni Padre Manuel Martin. Nagkaroon din ng sayawan na pinangunahan ni Kapitan Tiago at ng kanyang anak na si Maria Clara, ngunit ito ay ikinayamot ng dalaga. Dahil sa kanyang pagkabagot at sa matagal na hindi pagkikita kay Ibarra, sumulat si Maria Clara sa kanyang kasintahan. Hiniling na siya ay dalawin at imbitahan sa pagpapasinaya ng bahay paaralan na ipinapatayo ni Ibarra. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nalathala sa pahayagan sa Maynila ang mga naganap sa marangyang kapistahan ng San Diego, kabilang ang mga palatuntunan at musiko. Ibinahagi sa balita ang komedyang idinaos sa bayan na nasiyahan lamang ang mga Kastila sa bersyong Kastila, habang ang mga Pilipino ay natuwa sa komedyang Tagalog. Hindi dumalo si Ibarra sa mga palabas at komedyang idinaos sa panahon ng kapistahan. Nagkaroon ng prosesyon para sa mga santo at santa na sinundan ng misa na pinamunuan ni Padre Manuel Martin. Sumulat si Maria Clara kay Ibarra upang ipahayag ang kanyang pagkabagot at hiniling na siya ay dalawin at imbitahan sa pagpapasinaya ng bahay paaralan. Mga mahahalagang tauhan. Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan na hindi dumalo sa mga palabas at komedyang idinaos sa San Diego. Siya ang kasintahan ni Maria Clara at tagapagpatayo ng bahay paaralan sa bayan. Kapitan Tiago, ang ama ni Maria Clara, na pinangunahan ang sayawan kasama ang kanyang anak sa panahon ng pista. Maria Clara, ang kasintahan ni Ibarra na sumulat ng liham upang ipahayag ang kanyang pagkabagot at hiniling na siya ay dalawin at imbitahan sa pagpapasinaya ng paaralan. Andeng, ang tumulong na maipahatid ang liham ni Maria Clara kay Crisostomo. Padre Manuel Martin, ang parin na nanguna sa misa matapos ang prosesyon ng mga santo at santa, mga Kastila at Pilipino. Ang dalawang pangkat na dumalo sa komedyang idinaos sa San Diego. Ang mga Kastila ay natuwa sa komedyang Kastila, habang ang mga Pilipino ay natuwa naman sa komedyang Tagalog. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang kabanata ay naganap sa bayan ng San Diego, particular sa mga lugar kung saan naganap ang pista, tulad ng simbahan at mga puok para sa komedya at sayawan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Komedya, isang uri ng dula o palabas na may layuning magpatawa o magbigay aliw. Pagpapasinaya, isang seremonyal na pagbubukas o pagsisimula ng isang bagong proyekto tulad ng isang gusali o paaralan. Sayawan, isang pagtitipon kung saan ang mga tao ay sumasayaw bilang bahagi ng kasiyahan. Procession, isang paraan ng pagpapakita ng devotion sa mga santo at santa sa pamamagitan ng paglalakad na may bitbit na imahen ng mga ito. Santo't Santa, mga banal na tao na kinikilala at sinusundan ng mga Katoliko Romano. Liham, isang dokumentong isinulat upang magpadala ng mensahe o impormasyon. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pag-uulat sa mga kaganapan sa kapistahan ng San Diego
ay nagpapakita ng kahalagahan ng komunikasyon at pagbabahagi ng impormasyon sa lipunan. Sa pamamagitan ng balita, nalalaman ng ibang tao ang mga kaganapan sa kanilang komunidad na nagdudulot ng pagkakaisa at pagdiriwang. Ang pagkakaiba sa reaksyon ng mga Kastila at Pilipino sa komedya ay nagpapakita ng pagkakaiba sa kultura at wika. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng wika bilang isang instrumento sa pagpapahayag ng damdamin at pagpapalaganap ng kultura. Ang hindi pagdalo ni Ibarra sa mga palabas ay nagpapakita ng kanyang mas malalim na layunin at focus sa mga bagay na mas mahalaga sa kanya, tulad ng pagpapasinaya ng paaralan. Ipinapakita nito na hindi lahat ng tao ay naaakit sa mga aliwan at may mga bagay na mas pinapahalagahan nila. Ang pagkabagot ni Maria Clara at ang kanyang pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng sulat ay nagpapakita ng kahalagahan ng komunikasyon sa isang relasyon. Ang pakikipag-ugnayan at pagbabahagi ng nararamdaman ay mahalaga upang mapanatili ang koneksyon at pagkakaunawaan. Ang sayaw na pinangunahan ni Kapitan Tiago at Maria Clara ay sumasalamin sa tradisyonal na papel ng mga pamilya sa mga pagdiriwang. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pamilya sa mga kultural na okasyon at ang pagganap ng mga magulang sa pagpapakita ng suporta sa kanilang mga anak. At dyan, nagtatapos ang ika-28 kabanata ng Noli Me Tangere, Ilang Sulat. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.